Ito naman hong tungkol sa Tayandali. Bakit dumadami ito ha? Mukhang maraming may interest. Nabasa ko yung mga comments saka yung Yan ang problema sa ibang eto, wala akong pinapatamaan pero yan ang problema ho pagdating sa mga tao na vlogger. Masyadong conscious doon sa dumadami. Kita ko, dumadami na viewers, dumadami. Oo. Kita mo talagang conscious na conscious siya. Dumadami na mukhang ano. Ang tawag dyan, for the views vloggers. Huwag iniintindi yung pagdami ng tao. Kami nga ang banateros pinapalayas pa namin yung tao yung mga mga kampo ni Marlica. Lumayas na po kayo sa channel namin. Dahil araw-araw po kayo masasaktan. Maniwala ko kayo sa amin, ha? It's time to divide the real Duterte supporter at yung mga nagpapanggap lang. Tandaan niyo yan, ha? Hindi wag niyo akong itulad sa iba na kailangan kong sakyan si Maharlika para dumami views ko. Excuse me po. Mas gugustuhin ko na yung iilan na viewers, subscriber pero may utak at ginagamit talaga yung tamang pananaw pagdating sa mga bagay-bagay yung itinatawag natin bukas ang pag-iisip. Wag niyo akong ha? sa ibang social media pabor sila, nagsasali sila sa oras na magkaroon daw ng schedule. Sabi nito isa, Jeric, banat ba'y bumaligtad ka raw? Depende kung sino kasama. Sorry. Ano bang baligtad yung sinasabi mo? Pambira ka naman. Hindi mo nililinaw Ikaw naman, Rally. Hoy, Kuya Spencer. Magandang araw po. Yung Sara Duterte Resign Rally. Yan mismo gagawin sa Department of Education compound. Education. Yan sa Pasig. Alam mo minsan na ano rin ako, bakit may mga istasyon ng na gumagamit ng mga ganyang klaseng host? Meron akong isang istasyon, yung dila niya pulipit. Broadcaster sa TV, pilipit. Ganun. Ito naman eduksyon. Kita niyo Tapo ay bibigyan daw ng permit ng Pasig City pag nag-apply ito. Abay, natural. Iintrigahin mo pa si Mayor Vico. Natural, bibigyan niya ng permit yun kasi naayon sa batas yun. Anak ng tutsa. Kayo lang naman ang martial law Eto tinan nyo dito kung maka-intriga itong maman to. Iniintriga pa yung tinan mo, bibigyan daw ng permit ng Pasig yan So para mo sinasabi, para makakuha kayo ng kakampi sa mga pinklawang, ganun. Kasi gusto nila si Mayor Vico. Karapatan po yan ng taong bayan. Bill of Rights, magbasa ka. Nasa konstitusyon yan. Walang kailangan magpaalam pero dapat payagan. Nasa batas ho yan. Diniskas na rin ni Roque yan kasi pinaglaban sa korte ho yan. At meron mga jurisprudence na kailangan talagang payagan, mag-rally. Karapatan ng tao yan. Ang kailangan lang kaayusan. Para sa kaalaman mo, ano ba yan? Ang tagal mo sabi ko, tama yung sinabi ni BMR, wala kasi SMNI, pati yung utak mo naiwan dun. Alam kung meron na, nag-apply na. Kaya ngayon, may nag-aabang po na hindi lang taga-Pasig. Taga dito sa Metro Manila, nasasali. Yan sa panawagang Sara Duterte Resign as Secretary. Okay lang yan, wala yan, karapatan nyo yan. Basta siguraduhin nyo yung mga sasali, hindi tatakpan ng muka Baka magkakot na naman kayo sa tundo. Hindi, totoo, walang biro. Hinahakot yan sa tondo, yung iba dyan. Huwag tayo maglokohan, alam ko yan. As long as hindi nyo tatakpan yung mga pagmumukha ninyo. Kukuha na naman kayo ng mga komunista. Hindi ko sinasabi yung mga tagtondot, komunista Hindi ko sinasabi yon. Pero iba yung kumukuha sila sa tondo, iba yung kumukuha sila ng komunista. Di ba Jennifer Zamora? Madam Jennifer? Department of Education. Pinabalita lang natin ito. Kahit na iba ang dating ito sa mga Duterte, nakalay sinisiraan si Sara. Hindi po. Kung ang mga Duterte at Nobel Tuljaw, salamat po.
laban sa ating administrasyon at kung ano-ano kailang mga ginagawa. Ito, lehitimong issue. Issue. Ano yung isang issue rito na hindi Issue. palampas ng iba? Ayaw ko kung totoo yung... Noon daw 2024, may inilabas daw na statement si... Statement. Ganito baka sabihin niyo, Banat Bay, ganyan ka rin magsalita eh. Bakit mo nilalait si Mike Abe? Ako kasi, vlogger po ako. Although, sa SMN hindi naman po ako ganyan magsalita. Is. O, di ba? Eto si Mike Abe, ang tagal na ho siya Isu. Anong isu? Secretary Sara Duterte na parang sumasang-ayon siya doon sa idea na ano man tawag yun, magkaroon makipag-tie up sa Chinese para sa youth development. Ito hindi pa siya sigurado. Meron siya sinasabi na issue na gusto daw na ni Sara Duterte na makipag-tie up sa China. Hindi pa siya sigurado pero kinukomentahan niya na. Malintik ka pala, napaka-assuming mo. Pambihira naman yan, Mike Abe. Ba't ka ganyan makatingin? Sabi niya, sigurado ako, binabanatan na naman ako ni Banat Bay. Nararamdaman ko. Ang hilig kasi, alam mo, itong mga katulad ni Mike Abe, ang hilig nila magkomento sa isang chismis na hindi sigurado. Yung, sabi, merong issue. May issue na sa China. Bakit ganun, Chismis lang. Nagbigay ka ng opinion. Gawang kaya, kunwari may narinig akong chismis. Halimbawa lamang, may narinig ako, eto nga yan, baka nga hindi chismis to may narinig ako na asking price mo daw kay Pastor Kibuloy. Tapos, sasabihin ko, ang garapal mo naman, makahingi ka naman, kala mo naman, napakagaling mo. Wala ka nga sa kalingkingan ng mga matitikas na broadcaster sa TV, hindi naman ganyan makahiling, sports car lang. Isa yun, parang gusto mo may sarili kang jet. Gusto mo ganon? Gusto mo mag-comment kami ng ganon? Sa bagay, may ibang mga vlogger na nagko-comment ng ganon. Tayo hindi ganon eh. Okay? Tuloy-tuloy. The Chinese government. Parang yung education ng ating bansa, Education. feeling makipag-tie up daw para sa youth development ng Chinese government. Aba, teka muna. Iba ang kultura ng Pilipino kasi sa China. Ang Chinese government, ang pinanguhugutan niyan ay parang may mga, di ba? Sinasabi nga nila nung araw, ngayon nagbago na yan, communist government. Tapos ngayon gusto kaya kukuha ng idea para mayroong youth development ng ating kabataan. Baka iba ang matutunan niya. Yan ang isa sa ayaw ng mga magulang. At hindi rin gusto yan ng mga, siyempre natin mga Pilipino, parang masyado malaki. Plastic mo. Hangang-hanga nga tayo dun sa mga inchik na nagdinegosyo eh. Di ba? Gustong-gusto nga natin yung mga inchik na nagninegosyo. Sila nga kinukuha natin resource person pag may mga business forum eh. Si Francis Kong, si Chinkitan. Tapos sasabihin nyo, ayaw ng mga magulang yan na natututo tayo sa mga Chinese. Tama mali ako. Di ba? Pagdating mo sa edukasyon, pagdating mo sa business, gustong-gusto natin matuto sa mga sa mga inchik eh. Pambira kayo. Ay sabi, your only 5G data will expire in 60 minutes. Pambira ka naman, nagla-live pa ako eh. Wawarningan mo na ako. Di ba? Ay, pambira. Ayaw daw na magulang. Sino kaya may ayaw? Sinong magulang ang may ayaw matuto sa mga incheck pagdating sa pagnegosyo? Kayang relasyon yan, hindi maganda. Dapat yung kulturang Pilipino, ugaling Pilipino, respetadong Pilipino ang dapat na ituloy-tuloy na aral at ituro sa mga bata. Hindi yung kultura ng China. Iba ang galaw doon. Diba? Ewan ko, ano itong mga pinanguhugutan ito? Kaya ngayon, inuulit ko, marami pong nag-aabang
At sa oras po na magkaroon ng schedule kasi Schedule. hindi pa po sinabi kung kailan. At doon po gagawin sa Pasig. Yun mismo sa harap o compound o sa harap po ng Department of Education building yan sa Ultra sa Pasig. Aba? Sa Meralco Avenue yata yan. Basta Pasig. Pupunta ako dyan. I-interview tayo dyan. Sa Pasig, ha? Titingnan natin, ha? Aalamin ko talaga kung sila ba ay may alam sa rally na yan. Yan na, sigurado ako, ang dami na naman bayaran dyan. Ang dami na naman mga komunista dyan. O, di ba? Sigurado tayo dyan. At kung totoo ang binigyan ng permit, aba, ibig sabihin niya may schedule na. Schedule. Walang sinasabi ng mga organizer. Tingnan natin kung ano Ha? nangyari. Wow. Ha? Ito ba may Wow. politika o Ano yung, bakit may wow? Oh, ha? Wow. Oh, wow. Wow. Ha? Schedule, ha? May schedule na. talagang mayroong mga dahilan dahil sa kasalukuyang kalagayan, estado ng Education Department, Education. kalagayan ng ating mga bata, sila ba ay Saan mo gusto kami matuto? Sa'yo? Education. Sa'yo kami matututo? Education, ha? Tumasik tuloy yung hamburger ko. Sorry naman, kumakain ako ng hamburger eh. Banat ba? Akala ko ba? Hindi maganda magsalita si Mike Aki. Ikaw naman, hamburger. Ano hamburger? Hamburger. O sige na nga, wag na nga hamburger. Burger na lang. Baka kala nyo nagjo-joke ako. Kumakain talaga ako ng burger. Oh. Champ. Mike Abe, ikaw to. Oh, kita mo, pareho kayo. Magkamukha kayo, bida-bida. Kasi kung may Waxis lang dito sa Metro Manila, Waxis ang kakainin ko eh. Lagi kong kakainin si Boss Dada. Diba? Ay, kaya lang, walang Waxis dito eh. Oh. May pineapple ya. Walang pineapple tong Champ. Ang meron yung Hawaiian. Itong hamburger na ito, wala ho itong wala ho itong pineapple. Waxis dapat, boss. Eh, walang Waxis dito sa Metro Manila eh. Magpapagrab nga sana ako eh. Alam, baka pagdating daw dito, panis na. nag-i-improve under Sara Duterte as secretary o kung ano man, malamang tatalakayin ka. Abangan sa susunod na mga 8 minutes na! Galing talaga ni Mike Abed, the 8-minute guy. Ayan na! Party na lang tayo. Walang kwentang kausap na si Mike Abe. Alam mo, sa totoo lang, Mike Abe, mas masarapan tumae kesa panoorin yung vlog mo. Sa totoo lang. Nasasaktan kahit di rin naman tayo. Pagpasensya nyo na, medyo kapira-kapiraso lang ang sayaw natin. Baka sabihin ng mga katabi natin sa parking, bakit kaya umuuga yung sasakyan ni Banat Bay? O, diba? Sabi, sino ba tao doon? Ba't umuuga-uga yun? O, tapos biglang lalabas ako, mag-isa lang ako. Pambira, di mas pangit yun. Pambira si Banat Bay, naglalato-lato habang nasa sasakyan, no? Kaya, pasensya na, dahan-dahan lang, ha? Medyo tipid-tipid lang, delicates. Baka sabihin mahirap na. Anyway, maraming salamat ha. The next performance will start momentarily.